Kumusta? Grabe, nitong nakaraang linggo nga pala ay pagkatapos ng aming worship service ay nag-ready naman kami para sa aming second service sa Tubigan. Marami-rami nga rin pala kaming binili at good for 3 weeks na rin ito. Ito nga pala ang setup namin tuwing linggo at sa mga hindi nakakaalam, ngayong Feb lang nag-start ang second service namin. At mga B, magmamansari pa lang ang worship service sa Tubigan. O diba, tinalo pa yung relationship na umabot ng 7 days lang. Huy! Bale dito nga pala ay malapit na umiyak si The Raymond kasi mga 5 minutes and 2 hours na akong naghihintay kay Pastora nun eh. Joke lang. Mabuti na lang hindi niya ako iniwan sa cashier kasi mga B, saan ako kukuhang pera? Wala naman akong bulsang katulad ni The Raymond. Pero anyways, ito nga pala ang ating kwento vlog number 5. At sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang aming second service. Alam ko na matagal mo na hinihintay ang upload ko, kaya masasabi ko lang, pasensya na po. Ganito pala experience nyo? Koy, Levi, koy. Bagoy na koy. Tuna to, tuna. Stora. Kasama ko nga rin pala si Levi rito. Akala niya nga nagpipicture ako. Kaya ayun, nagpa-cute na naman ng bebe. Isang sakayin lang pala guys, papunta sa Tubigan. Kaya madali lang talaga ang biyahe. At sa mga di rin nakakaalam, malapit lang ang bahay namin doon. Kapag may nakita kayong punon ng mangga, hindi amin yun. Tamang setup nga lang sila Rian habang ako nagbibideo lang dito. Kaso naisip ko magkunwari kaya pinahawak ko muna sa tamburiner yung phone ko para kunwari masipag akong person. After nga namin maglagay ng tent ay nagpractice na rin ang mga tambouriner pati ang song lead at musician. Habang ang iba naman ay nag-i-invite na rin para maraming makaten. Naiinggit nga rin ako sa mga bata kasi may mga dala silang palamig kaya bumili na rin ako. Maya-maya lamang ay nagsimula na rin ang worship service at dahil dyan, meron akong chika sa inyo. Dumating ka na ba sa pagkakataon na parang buong isang araw ay wala ka ng ibang inatupag kundi ang mag-isip? Alam mo kasi, ganun na ganun ako minsan. May mga pagkakataon na parang hindi na ako makabangon mula sa pagkakalugmok ko. May mga pagkakataon na hindi ko na alam kung paano masusolusyonan ang ibang problema. Pero sa totoo lang, maliit lang ang kadalasan kong problema. Pero minsan nagiging sobrang big deal sa akin ng lahat. Marami talagang isipin kung paano papasok kinabukasan, kung paano kakain sa pang-araw-araw, at kung paano ulit magsisimula. Pero alam niyo ba yung sinabi ni Jesus sa Mateo 6:24? Kaya nga, wag ninyong alalahanin ng bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Bago pa ang verse na yan, meron pang binanggit si Jesus sa verse 27. Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Minsan, alam kong dumarating talaga tayo sa point na hindi na natin maintindihan ng mga bagay. Minsan, hindi na natin maisip kung paano masusolusyonan ang iba't ibang problema. Pero palagi nating alalahanin na hindi dinasign ng Diyos ang ating isip para mabalisa. Lagi nating tatandaan, meron tayong Diyos na siyang magpo-provide sa bang araw-araw natin. Itinuturo sa kabuuang verse na ito na hindi natin maaaring mahalin ng kayamanan at ang Diyos ng sabay. Dahil kapag minahal natin ang kayamanan ay mababalisa tayo at makakalimot sa Diyos. Hindi masama ang mag-isip. Ang masama ay ang ating iniisip na kung paano ang ganito, paano ang ganyan, paano kung ganun, paano kung post ka muna, B. Remember God, makapangyarihan kaya ang Diyos at may tugon siya sa lahat ng ating mga problema. Kaya kung nababalisa ka ngayon, palagi mong tandaan na higit kang mahalaga kaysa maraming maya. Yun lang, at salamat sa pananatili hanggang dulo. Bago matapos ang video na ito, shoutout nga pala sa pinakapogi kong kaklase na si Daniel Cunanan. Kaya hanggang dito na lang ang video na ito at lagi mong tandaan na Jesus loves you. Paalam!